rate nila ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa. So dapat managot ang mga ito. 'Di ba? Dapat managot ang mga ito. Okay. So dito naman tayo mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin. Usap-usapan pa rin ang pahayag ni Jimmy Bondoc. Nakarating na po sa napakaraming mga legal luminaries, sa may iba pang mga abogado. Hiyang-hiya ang mga abogado, mga kababayan, sa pinaggagawa nitong si Jimmy Bondoc. At dinidisown nila ito dahil sa kanyang mali-maling pahayag na kung saan pwede raw pong ibigay sa kanila ang warrant of arrest para sila daw ang mag-serve, mga ka-GPnatics. At merong isa dito na nagsasabi, ang bobo, hindi alam na bobo siya, kaya pinipilit pa rin kahit mali na. Ang tanong ko naman, mga kababayan, saan kaya nakuha nitong si Jimmy Bondoc ang kanyang diploma? Hindi kaya sa recto? Kasi parang hindi abogado. Ang sagot ni Jimmy Bondoc, bakit si Trillanes? Pwede. Ako hindi. Ibang klase talaga itong mga DDS, no? Mali na, ipagpipilitan pa, mga kababayan. Ito po yung video nila ni Ses Trilon na kung saan po ay talagang pinagtatawanan itong si Jimmy Bondoc. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto nyong tanungin namin? Ang gobyerno kasi po, this is the people of It the has been Philippines versus tried. Bato. Wait, guys. Sabi niya, bakit hindi dito kasuhan? Bakit hindi dito litisin? Okay, tanong ni Ses, sino ba ang gusto mo tanungin natin? Na bakit hindi dito kasuhan? Bakit hindi dito litisin? Ang gobyerno. Teka lang, mga kababayan, pwede bang sabihin ng gobyerno sa mga biktima or pamilya ng biktima na huwag kayong mag-file ng kaso sa International Criminal Court. Mag-file kayo ng kaso dito. Huwag sa ibang bansa. Huwag sa ICC. Pwede bang ganon? Sabihin ng gobyerno yon? Parang maling-mali ata, mga kababayan. Kasi ang may discretion ng pagpapile ng kaso ay doon sa mga biktima at pamilya ng biktima. Kung sa tingin nila ay hindi uusad ang kaso dito sa Pilipinas, nasa kanilang pagpapasya yun. Diba? Hindi mo sila pwedeng pigilan because rights nila yon. Kayo ang nagsasabi na tayo, ang bawat isa sa atin ay may karapatan. So karapatan nila na sila po, mga kababayan, ay pumili kung saan po nila isasampa ang kaso. Kasi siyempre nakikita nila na kapag dito yan, masyadong maimpluwensya. Nakita po natin, yung pagtakas ni Bato de la Rosa, huli na, di ba, naging bato pa. Oh, tapos gusto mo dito, pailan ng kaso, dito maglitis. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This is their na-receive own sa- statement. Yes, ma'am. And precisely why there is an ICC. Yes. I don't know No. why you are framing it as a But we're not part diminution of the of ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of the own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am. Yes, Ses, ma'am. but And, the crimes, may I say Makulit also, talaga, no? Attorney, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation. But it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC, meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Out for of your deference to the client, law. and I'm sorry we're We will running not out of serve the time, but I'd warrant. just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped.
they were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you. And then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang. And then next time na lang. And then next time na lang. They didn't. Okay, so mga kababayan, sorry to cut you off, okay? Tingnan natin yung pangalawang punto nitong si, kung tama ba, si Alan Peter Cayetano, si Jimmy Bondoc, mga kababayan, hindi daw na-serve yung warrant. Well, in fact, sinabi daw ni Director Melvin Matibag, mga kababayan, sa Tuesday na lang. Ibig sabihin, kinabukasan. Okay, kinabukasan. Kasi, mga kababayan, that was May 11, di ba, Monday. And then, Tuesday is kinabukasan, May 12. Mga kababayan, ano ba ang sinasabi sa rule of procedure ng pag-serve ng warrant of arrest? Ang sinasabi doon maliwanag, Jimmy Bondoc, na ganire. Hindi kailangan ng presence ng warrant of arrest kapag magsiserve ng warrant. Okay? Maliwanag na maliwanag yon. Hindi kailangan ng presensya ng warrant of arrest kung magsiserve ng warrant. Okay? Mga kababayan, hindi ako abogado. Pero nagbabasa tayo. Hindi ako abogado, pero gagayahin ko na lang din si Top 1. Kung kami ang mag-argumento nito ni Jimmy Bondoc pagdating po sa implementation ng warrant of arrest, mukhang hindi ito mananalo. Kasi mga kababayan, isinampal na sa kanilang pagmumukha dati, nung ang ginawa nitong si Mijal Dea, hinanap din yan yung warrant of arrest kay Digong Duterte. Diba? Kay Kibuloy, ganun din. Mga kababayan, hindi rin kaagad pinakita yung warrant of arrest. Anong ginawa nila? Later na lang. Later na lang. Kasi, ang rason kung bakit, baka makatakas pa yung tao eh. As long as meron talagang present, mga kababayan, may legal talaga na warrant of arrest, kahit hindi mo pa yan hawak, kahit wala pa yan sa possession mo at that time na implement mo ang warrant of arrest, okay lang. Walang problema dyan. Kahit later na lang. Kapag etong uhulihin or yung subject matter ay nahuli mo na at nadala mo na, mga kababayan, sa presinto, saka mo na lang ibigay yung warrant of arrest. Walang problema dyan. Anong pinagsasabi niya na walang warrant? Hinihingi daw ni Alan Peter Cayetano, hindi daw na-serve yung warrant ng maayos. Di ba sabi, bukas na lang. O ibig sabihin, yun ay allow ng atin pong batas. Yun po ay allow ng ating 1987 Constitution. Not serve as a warrant, no? So, until okay, but if we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important to consider. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? no, serve as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. Jonas, He showed up to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. A little correction, it was the President, of course, President Duterte. Salamat, Ma'am Dolores. Ngayon, pagdating po But kay we thank you Senator for your Bato, time. I'm sorry, we one final explanation na lang po, kung pwedeng maikli na lamang. well, we are just waiting for the government authorities to serve as personal service po nung warrant. And Paano also, po, kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best I'm to be not. You're perfect. saying you want the government to personally... alam niyo, naiinis na si Jimmy Bondoc dito, mga kababayan. I hope you don't ridiculous us, ma'am. Sabi niyang ganon. Di ba? Pero naiinis na siya dito. Pero serve us the warrant. And we will the one who serve the warrant to Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, ano yun? Kayo din ang magbabasa ng Miranda rights sa kanya? Ganun ba yon? Alam natin, mga kababayan, ang gawain po ng isang abogado ay maging intermediary kapag halimbawa po ang kliyente mo ay handang lumabas, handang sumuko, yun ay pwede kayong magipagtulungan yung abogado mo o sasabihin dun sa ating law enforcement or sa ating executive na
kami po ay isusuko namin si Senator Bato, yun ang gagawin mo. Mag-intermediary. Pero hindi ka pwede, mga kababayan, that as a counsel, ikaw mag-serve ng warrant kay Bato. Ang tanong dyan, ibig bang sabihin, tama yung sinabi ni Sestrilon Gagawin nyo ba? Palulutangin nyo yung kliyente nyo? Ang sagot niya, hindi po namin sigurado. 'Di ba? Hindi namin alam. Oh, nanguhula ka lang. Saan ba talaga nanggaling yung diploma? Saan ba nanggaling yung lisensya mo? Baka mamaya parang BP Sara Duterte ka lang din, ha? Really, sir, but Yes, yes. he ran Ito away. po, He ran away. abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Aray. That is what you Aray. want to serve it to you, and then ano pong gagawin ninyo pag na-serve na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him, you'll produce your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will, of course, definitely Di ba? Are you going to produce your client? We are not sure about that because we are not Bato. Mga kababayan, wala na, naligaw na si Jimmy Bondok. serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. Okay, They're not so, following the law that they're invoking. This is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand Dadaan po sa correctly? proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC and all that, alam po niyo yan. I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Naku po, mga kababayan. Naku, pag tayo talaga, tama rin naman alam nyo sa totoo lang, pag sabi ni General Torre nung nakaraan, alam mo sa isang debate, no, sa isang usapan, isang issue, sabihin natin 4 na abogado yun nandyan. Makakakuha tayo baka 5 kasagutan doon sa mga tanong natin. Iba-iba talaga ang sinasabi ng abogado. Merong mga magkakatugma, pero most likely mag-iiba-iba yan. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan dito, kanino ba yung issue? Kanino patungkol? Kung ito ay dun sa kliyente nila, magiging narrative ng mga yan, defensive, ipagtatanggol nila yung kliyente nila. Pero kapag ito, mga kababayan, ay hindi nila kliyente, syempre, against dun sa kliyente nila. Pero kapag batas, ang pinag-uusapan mismo sa interpretasyon, mga kababayan, ay wala kang ibang susundin, kundi kung ano talaga yung nakasulat sa batas. Pero kung ito ay binabago mo na ng interpretasyon, ay meron ka ng sira. Meron ka ng problema sa utak. Pero inyo, mga kababayan, maging itong si Jen Reyes, di ba? Ito ay isang abogado. Si Attorney Reyes, mga kababayan. Ano rin to? Si Jimmy Bondok, hinahamon niya na mali daw yung argumento nila. Na hindi daw pwede, mga kababayan, yung sinasabi nitong si Bondok. Sinasabi ni Attorney Reyes Del Rosario na mali ka dyan. Pero pinagpipilitan pa rin ni Jimmy Bondok na pwede daw. Kasi nga sabi niya, bakit si Trillanes pwede? Samantalang kami hindi pwede. Magkaiba yun. Si Trillanes was there, okay, just to fulfill, mga kababayan, yung wish ni Bato. Okay? Yun lang ang ginagawa ni Trillanes doon. Pakinggan mo to, Marcoleta, ganun din yun. Okay? Hindi ibig sabihin na siya po ang magsiserve ng warrant bilang isang sheriff. Hindi po. Pinupulpil lang niya yung wish ni Bato. Pero ang involving party ron para mag-implement or mag-serve ng warrant was the NBI. NBI po, sumama lang doon. Mga kababayan, para asarin ni Trillanes, etong si Bato de la Rosa. Wala nang ibang rason doon. Mga kababayan, hindi rin siya pwedeng mag-serve ng warrant. Kaya yung logic mo, Jimmy Bondok, malayong malayo. Siguro dapat ka ulit bumalik. Di ba? Dapat bumalik ka ulit sa pag-aaral ng pag-aabogado. Balik ka sa 101. Di ba? Ni Bato sa isang interview, sinabi ng abogado ni Bato sa isang interview na pwede raw siyang tumanggap ng arrest warrant on behalf of his client as a legal counsel. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol dito? Wala pong batas. Wala kaming alam na batas at wala kaming, kung may masasite sila, 'di ba? By Oo nga all naman. means, isite nila. Pero walang batas at walang Supreme Court decision or wala sa rules of court na ang isang abogado ng akusado ang pwedeng tumanggap ng warrant of arrest at siya ang magsiserve
ng warrant na ito sa kanyang kliyente. Ang role lamang po ng isang abogado when it comes to the implementation of a warrant of arrest ay kung gustong voluntaryong sumuko Correct. ng akusado. Doon, makikipag-coordinate sa mga otoridad ang abogado. So inuulit ko, walang batas na nagsasabi na pwedeng mag-serve ng warrant of arrest ang abogado sa kanyang kliyente. Baka gusto niya siya na rin yung pumunta sa The Hague at magpakulong na rin doon. Sinabi baka gusto niya siya na rin ang pumunta sa The Hague at magpakulong doon. Pwede, mga kababayan. Di ba? Magsama-sama na sila. Pero ang point dito, no? Ang punto talaga dito ay yung tipong kahiya-hiya na yung mga abogado ng mga DDS kasi yung mali na yung narrative, mali na yung mga sinasabi nila, hindi na lang mag-sorry. 'Di ba? Bagkus gumagawa pa ng paraan para mailihis yung issue at mailigtas yung kanilang sarili sa kahihiyan. Hindi naman masama na tayo ay tumanggap ng pagkakamali. Ang tao, nagkakamali yan. Sabi nila, okay lang maging tanga, pero wag araw-arawin. 'Di ba? Dahil pag inaraw-araw mo, minamayat-maya mo, ay wala na yun. Nagtataka ako sa mga abogado ng DDS, sobra na silang, mga kababayan, unjust masyado, 'di ba? Nagiging unjust na to. Nagiging tawag dito, bulag na panatiko na. Dahil kasi kahit mali, tinutwist na nila para maging tama. Para lang pakinggan sila at paniwalaan nung mga naniniwala sa kanila. Kawawa namang tayong mga Pilipino, kawawa namang kayong mga DDS na naniniwala dito. Pero inyo pinagtatawanan na kayo ng taong bayan. Saan ka nakakita? Kahit saan kayo magtanong, kahit sa international community, wala kayong makikita ng abogado, mga kababayan, siya magsiserve ng warrant of arrest para sa isang akusado or siniserba ng warrant. Walang ganun. Law enforcement ang siniserban po ng warrant. Or law enforcement ang nagsiserve ng warrant of arrest sa isang tao doon sa subject matter. Hindi po abogado. And lalo na yan, tama po kayo. Sinabi niya, hindi ako si Bato. So wala siya talagang plano, mga kababayan, na ibigay ito kay Bato. Parang tatanggapin lang nila, baka i-junk pa sa basurahan. Ganun ang gagawin ng mga to. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag 'yun. Kaya tingnan nyo, ang pahayag, mga kababayan, ng mga kapwa nating mga Pilipino. Sabi dito kay Jimmy Bondoc, pero kulang sa self-awareness. Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. Kaya madalas sila pa yung malakas ang loob magsalita, confident, opinionated, pero kulang sa self-awareness. correct. Alam mo kung bakit delikado yan? Kasi sa panahon ngayon, ang lakas ng boses ng mga taong walang laman ng isip. Correct. Parang sinabi mo na walang laman ang isip ni Jimmy Bondoc. Kasi, 'di ba? Siya pa yung matapang, siya pa yung gumagawa ng paraan para i-justify na tama siya. 'Di ba? Biruin mo gagamitin, mga kababayan, si Trillanes. Hindi lang po siya ang tangang abogado, maging si Torion ganyan din ang sinasabi. Maging si Marcoleta ganyan din ang sinasabi. Bakit daw si Trillanes? Kung si Trillanes daw, mga kababayan, pwede, bakit hindi raw pwede si Jimmy Bondoc? 'Di ba? Tapos sabi niya, ano bang ginagawa ni Trillanes doon? 'Di ba magsiserve ng warrant of arrest? O kung utusan siya ni Senator Bato na kumain ng dumi, kakain ba siya ng tae? Sabi ni Marcoleta. 'Di ba? Ang sagot naman ni Trillanes, hamon yun, hamon ng pagkalalaki. Kaya pinagbigyan ko lang. Pero kung hahamunin ako kakain ng dumi, hindi ko gagawin yun. Ano ako, luko-luko, tanga-tanga? Pero kung siya, hamunin niya ako na pumunta ko ng Senado at batukan siya, babatukan ko talaga siya. Subukan niya ako, sabi ni Trillanes. Ang hina ng boses ng mga taong may pinag-aralan, may respeto, may disiplina. Bakit? Kasi yung matatalino, marunong manahimik, marunong makinig, marunong umintindi bago magsalita. Correct. Pero yung mga walang alam, sila pa yung unang nagagalit, unang nag-aakusa, at unang humuhusga. Tapos kapag pinahiya mo ng facts, sila pa yung magmamagaling. Yon, Jimmy Bondoc, pinahiya ng facts. Sila pa yung nagmamagaling, mga kababayan. Na mali daw po.
yung implementation na ginagawa ng ating gobyerno. Wala daw po tayong karapatan para hulihin si Bato. Dahil wala na daw tayo. Hindi na daw tayo member ng Rome Statute. So wala na daw tayong residual obligation. O magpapanggap na tama kahit mali. Ang tawag dyan, walang self-awareness. At yan ang ugat ng maraming problema ngayon. Sa social media, sa opisina, sa gobyerno, kahit sa bahay. Ang tunay na matalino, Aray hindi ko, kailangan DDS. ipagyabang ang talino niya. Hindi niya kailangan ipamukha sa iba na tama Paano yun? Paano yun, ma'am? Sinasabi niya, abogado naman kami. Alam namin yung ginagawa namin. Abogado naman kami. Pwede kaming mag-serve ng warrant of arrest. Di ba? Oh. siya. Ang matalino, marunong umamin kapag Tama. mali. Tama. Marunong tumanggap ng payo at Tama. marunong magbago. Kaya kung gusto mong malaman kung matalino ka talaga, tanungin mo muna sarili mo. Marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin kapag mali ako? Tama. Marunong ba akong magpigil kasi gusto kong sumagot? Kasi minsan hindi mo kailangan patunayan na tama ka. Lalo na kung kausap mo, sarado ang isip. Wala kang mapapala o makikipagtalo sa taong hindi marunong makinig. Kaya next time na may makita kang maingay, mapanlait at sobrang bilib sa sarili, tandaan mo ang tao kasing totoong matalino, hindi kailangang sumigaw para marinig. Tahimik lang yan kasi alam niya ang ingay madalas galing sa kawalan. Correct. Ang bobo, hindi niya alam na bobo siya kasi wala siyang panahon para magtanong. Abala siya sa pagiging tama. Nako po, Jimmy Bondok. Mga DDS, wala pala kayong panahon. Hindi nyo pala alam na bobo kayo. Kasi wala kayong panahon para magtanong. Kaya pinaninindigan nyo na tama kayo. Kahit pinagtatawanan na kayo ng napakaraming tao. Biruin nyo, ngayon lang ako nakakita ng mga abogado. Mga kababayan, they were not just, tawag dito, bending the law. Di ba? Antitindi talaga. Talagang as in, totally, ang gusto nila ay i-twist ng 360 ang batas natin. Para, mga kababayan, for the benefit ng kanilang mga kaalyado. That is not right. Na sobrang, kumbaga, ano na nga tayo kulang na nga tayo sa edukasyon Tapos maririnig pa natin ganitong klaseng mga abogado. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? Mabuti na lang kamo. Meron pa ring mga abogado na hindi DDS. At nakikita natin kung ano ang tunay at mali. At mabuti na lang ngayon may internet. 'Di ba? Mas madaling mag-research para patunayan sa kanila na sila ay mali. Na wala silang alam. Na ginagawa lang nila tayong tanga at gusto nilang matulad tayo sa kanila ng mga walang alam at masadlak na lang tayo sa ganitong status. 'Di ba? Oh, anong sinasabi diyan ni dating Senate President Trilon? Hindi alam ng isang bobo na sinabi ng Korte Suprema they're not issuing any TRO which was requested by the camp of Senator Bato de la Rosa. What does that make of Senator Bato now? Is he still... go ahead, please. Oo, ang ibig lang sabihin, mayroon siyang outstanding at valid warrant of arrest. And yan, ulitin ko lang, ang prima facie, ayaw ng Supreme Court pigilin ang implementation Babsan. ng warrant of arrest. Ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Ngayon, sinasabi nila, hindi po pwede kailangan, hindi pwedeng foreign court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dapat local court. Unang-una po, huwag nating kalimutan. Dito po, naghahanap tayo ng hustisya para sa mahigit ng 6,000 biktima or extrajudicial killings noong panahon ng Pangulong Duterte sa Operation Tokhang. Ulitin ko lang, naghanap ang 6,000 mahigit ng hustisya doon sa nangyari tama. ng mga kamag-anak. Yung mga kung sino man ang Yun sinasabi ko kanina, guys, na you are not tawag dito mga kababayan. You are not in any position, okay? Wala ka sa tamang posisyon para magtanong to question, mga kababayan, yung kagustuhan ng mga biktima
na instead na sila ay mag-file ng mga kaso before the local court, mga kababayan, mag-file sila ng kaso before the ICC. Hindi mo pwede silang tanungin na, bakit dito? Bakit doon? Bakit hindi dito? Because yan ay kanilang choice. Nakita nila ang takbo ng ng impluwensya ng mga Duterte, ng impluwensya ng mga alay ng mga Duterte, na kapag dito nangyari yan, mamani-maniin lang yan, mamani-obrahin lang yan, mga kababayan. 'Di ba? Ganyan kagrabe yung mga DDS. Kaya kita nyo, ngayon, mga ka-GP Natics, sa